Sa buong mapagpalang umaga sa ating lahat, purihin ang Panginoon sa umagang ito. Kamusta po kayo? Na-miss niyo ako? Yung ating pag-uusapan sa umagang ito ay very common na verse, no po? Very common na verse sa mga kapatid, lalo na rito sa Calidro, dito sa Pasig Christian Brethren Church. Ito po ay laging nababanggit tuwing Lord's Supper, o possible laging nababanggit nila Kuya Edward at nila Kap-Ari Santo Pay. Okay? So, itong mga talata na to ay isang napakahalagang verses na pag-uusapan natin sa araw na to. Dito iikot ang ating pag-uusapan sa umagang ito. Tayo po ay sumandaling manalangin. Panginoon, minsan pa kami po ay patuloy na nagpupuri sa iyo sa araw na to. Tunay na ang kalulakihan, karangalan ay sa iyo lamang, Panginoon. Buksan po ang aming mga puso at isipan na kung saan, O Lord God, ikaw lamang ang may tataas sa aming kalagitnaan. Sa iyo po ang kapurihan, karangalan sa dakilang pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Okay. Sa ating pag-aaral, itong Book of Titus, okay, ay merong napakahalaga na tatlo, no, na makikita tayo dito sa Book of Titus. Itong Book of Titus, unang-una ay nasa lugar ng Creta. Yung sinusulatan nito ay si Titus. Si Pablo po ang sumulat. According dun sa mga commentary, ay possible na si Pablo ay nakakulong. Okay? Nakakulong po siya. Pero bagamat nakakulong siya, ay there is an encouragement na nagmula sa kanya patungo kay Tito. Sumulat po siya kay Titus. So, sino nga po ba si Titus? Si Titus po ay hindi Hudyo. Okay? Isa po siyang hentil. Pag sinabing hentil, ang isa lang ibig sabihin nito, walang pagkakilala sa Panginoon. Okay? Merong Diyos na sinasamba. Okay? Merong alin? Pagmamalaki sa kanyang buhay. Ito po ang usual na ugali ng mga hentil. Okay? So, ang napakaganda dito kay Titus ay ito ay nakakilala sa Panginoon. Okay? Sa pamamagitan ng ating kapatid niya sa Apostol Pablo. Doon naman, siya ay nangaral din. Siya ay naging kamanggagawa din. Yun ang kagandahan dito. Bagamat hentil, siya ay una sumampalataya sa Panginoon. Pangalawa, siya ay naging kamanggagawa. Hindi lamang siya nanatiling, mananampalataya. Hindi lamang siya nanatiling, nakaupo dyan sa upuan nyo. Tingnan niyo po yung katabi mo. Yan, tingnan nyo. Yan. Iikot ang ating usapan dyan mamaya. Malalaman natin kung ano nga bang dahilan. Bakit naging ganito ka-aggressive si Titus sa pangangaral. Meron pang isang puntos dito sa Book of Titus. Sa Book of Titus, makikita rin natin yung paano in-establish o inutusan ni Apostol Pablo si Tito na establish yung iglesia. Okay? Establish yung pangunguna sa pamamagitan ng pagtatalaga ng matatanda sa iglesia. Pangalawa ay pangunguna ng mga kababaihan na palakasin o encourage ang bawat kababaihan na kabataan. Okay? Gustong-gusto natin to, yung in-encourage tayo ng mga Lydians, no? Yung ating mga YP, gustong-gusto natin yan. Pag nanghihina yung kababaihan na YP, andyan ang Lydians to support, to encourage, okay? To pray and to encourage. Ganon din naman sa kabataan na lalaki, okay? Ni-encourage at pinapanalangin. Hindi po tinitisod, ha? Usual po kasi doon sa Saudi Arabia, ang dami po namin noon, kaya lang nagkaroon din ng konting problema, okay? Dahil nga sa mga doctrine na tinatawag. Isa rin to sa naging problema sa Crete, yung patungkol sa doctrine. Sa doctrine, ibig sabihin sa teaching. Ano ibig sabihin na to? Mga kapatid, napakahalaga na consistent tayo sa doctrine. Ibig sabihin, pinangahawakan natin yung aral na katotohanan. Hindi tayo nakabase sa sinasabi kung sino man nakatabi natin, o kung sino man nakaibigan natin, o kung sino man sikat
na tao. Nakabase tayo sa aral ng katotohanan na makikita natin sa salita ng Diyos lamang. Amen? Lamang. Ibig sabihin, wala tayong gagawin na pangahawakan sa ating mga buhay, kundi ang salita lamang ng Panginoon. Ang matatanda sa iglesia ay matik pinapalakas ang mga mananampalataya. Tinuturuan sila kung paano sila makakilala sa Panginoon. Pangalawa ay kung paano sila magiging matatag sa kanilang spiritual na buhay. Sa Saudi Arabia nga po, babalikan ko, nagkaroon po ng konting conflict doon. Ano po ang ibig ko sabihin? Ang ibig ko po sabihin ay nagkaroon ng about salvation plus work, okay, at plus. Purihin ng Panginoon at tayo ay ginamit patungkol dito. Bagamat ko konti, pero ang napakahalaga ay yung quality of teaching. Quality ng turo na nakabase sa salita ng Diyos. Okay? Diyan natin pag-usapan mamaya, mga kapatid. Makikita natin yung aral ng katotohanan na ang isang tao na nakakilala kay Kristo ay merong tinatawag na branding of Christ. Brand new in Christ. Pag sinabing brand new in Christ, positionally, ikaw ay isa ng bagong nilalang kay Kristo. Okay? Ilang beses natin naririnig yan. Paano nga ba yun, Kuya Mar? Ilang beses natin natutunan yan. Okay? Ilang beses natin pinangahawakan yung talata na yan. Ano po yan? Yung talata na yan. Kung may idea kayo. 2 Corinthians chapter 5, verse 17, no? If any man be in Christ, he is a new creation. Tingnan niyo po uli yung katabi niyo. Bago po ba siyang nilalang? Amen! Okay? Sa mga hindi pa po nakakakilala sa ating Panginoon, na narito sa oras na to, hindi po tsamba na kayo ay dinala ng Panginoon dito. Hindi po tsamba. Wala pong tsamba sa Panginoon. And that is the plan of the Lord na kayo'y dalhin dito at makarinig ng aral ng katotohanan patungkol sa kaligtasan. Very particular tayo pagdating sa usapin ng kaligtasan. No? Kung makapansin natin, tuloy tayo ate, para makuha natin yung 30 minutes. Pagdating sa usapin ng kaligtasan, ito pong verse 11 na ito ay involves a commemoration of the past. Sabi rito, sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan ng lahat ng tao. Commemoration, ano ibig sabihin nito? A celebration which a person or an event is remembered. Pag-alaala sa panahon lumipas na tayo ay nangaligtas. The unmerited, divine favor, yung grace, okay? Yung unmerited, ibig sabihin, wala kang karapatan, wala tayong kakayahan, wala tayong grupo, hindi tayo pwedeng lumapit sa sikat, kundi sa grasya lamang ng Panginoon. Napakita ang biyaya ng Diyos. Okay? Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdulot ng kaligtasan ng lahat ng tao. Paulit-ulit na binabanggit dito yan sa harapan, mga kapatid. Kung ikaw ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, yung grupo mo, okay yan. Yung relihiyon mo, okay ba yan? Hindi po. Itutuwid po natin ang lahat according sa salita ng Panginoon. Tuloy-tuloy po tayo, mga kapatid. Ang kagandahang loob ng Diyos ay ang totoong mensahe ng lahat ng panahon sa lahat ng pagkakataon. More than 2,000 years ago, again and again, ulitin ko po mga kapatid, ang ating Panginoon Jesus ay alin? Nagkatawang tao. Dito sa Romans chapter 3, verse 23, 24. Okay? Ito po ay isang dahilan na ipinapakita na tayo ay makasalanan. Tayo ay may minanang kasalanan.
Sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino man nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos, ngunit dahil sa kanyang kagandahang loob na walang bayad niyang ibinigay sila at tinuring na matuwid sa pamamagitan ni Kristo Jesus na siyang nagpalaya sa kanila. Ulitin ko, yung grupo mo, yung mabuting gawa mo, yung padrino mo, ay walang walang kakayahan na ikaw ay maligtas. Walang kakayahan. Sino lamang ang binanggit po dito? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Ito po ang pinakamalaking problema ng tao, no? Hindi po niya alam kung sakaling mamatay siya. Okay? Kung sakaling kunin na ang kanyang buhay sa mundo na to, hindi niya alam kung saan patungo ang kanyang kaluluwa. Bakit? Kasi yun po yung nakagisnan natin. Matagal na tinago sa atin to. Almost 400 years. No? Tinago sa atin. Ni pagbabasa ng Bible, itinago sa atin yan. Pinagbawalan tayong magbasa ng Bible. Pero ngayon, hayagan na po. No? Purihin ang Panginoon dahil hayagan na sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus lamang. Walang ibang pangalan. Siya lamang po ang may kakayahang iligtas ka, ako, tayong lahat. Sapagkat lahat ay nagkasala at walang sino man nakabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kung ganun ang sitwasyon, kung ganun pala na ang lahat ay nagkasala, lahat po tayo ay patungo doon sa parusahan ng Diyos. Okay? At kung ang parusahan na yon ay hindi natatapos, isa lang ang ibig sabihin nito. Pwede nyo ba sabihin enjoy? Pwede nyo bang gamitin ang salitang enjoy? Kung hindi nyo alam ang inyong patutunguhan? Hindi po. Tandaan po natin kung merong buhay na walang hanggan, meron din pong eternal death. At itong eternal death na to ay walang hanggang parusahan. Na ikaw at ako, mula nung tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo patungo lahat doon. Pero sa pamamagitan ng ating Panginoon Hesus, siya po ay nagkaroon ng pagkakataon. Ulitin ko, if any man be in Christ, he's a new creature. Meaning, positionally, ikaw ay patay noon, hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Yun ang direksyon natin. Pero dahil bago kang nilalang, ikaw ay patungo sa piling ng Diyos Ama. Eternal life to eternal death. Amen? Tuloy tayo mga kapatid. Ang plano ng kaligtasan ay isinakatuparan ng Diyos. Kailan po naganap yan? Nung siya ay naging taong salita at nanirahan sa piling natin, nakita namin ang kaluwalhatiang tunay sa Kanya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Siya ay puspos ng kagandahang loob at katotohanan. Bakit ko po sinabi kanina na tsamba? Na walang tsamba sa Panginoon? Kasi po, tayo po, ay nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos mula nung ang ating Panginoon Hesus ay nagkatawang tao. More than 2,000 years ago, siya po ay namuhay sa piling ng mga tao. Ulitin ko, hindi po tsamba na kayo nakatamo ng kaligtasan ng ating Panginoon Hesus. Bakit? Kasi yung mga Jewish people, kung mababasa niyo po dito, kung babaybayin niyo po yung mga talata na yan, ng John chapter 1, makikita niyo po doon na silang mga Jewish people ay hindi nila tinanggap yung yung Messiah, yung tagapagligtas. Pero ikaw at ako, tayong lahat na narito sa oras na to, ay tinanggap natin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Meron tsamba? Wala pong tsamba. It's a design of God. Okay? Yan po yung tinatawag na divine intervention ng Panginoon. Nais niya na tayo ay maligtas lahat. Paulit-ulit po namin babanggitin to. Nais po ng Panginoon na tayo ay maligtas lahat. Amen? Sino po ang ligtas dito? Sigurado po kayo? Sigurado po kayo? Amen! Kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, matik, kaakibat nito ang pangako. Meaning, ikaw ay ligtas forever. Ligtas forever. Sa Saudi Arabia, bagamat naging nahati ang
gawain doon. Pero ang napakaganda dito ay natutunan nila ang tamang aral ng katotohanan. Na ang kaligtasan ay hindi pwedeng mawala. Na ang kaligtasan ay sapat ang ginawa ng Panginoon Hesus. Amen? Sapat ang ginawa ng Panginoon Hesus doon sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay, inilibing, at muling nabuhay ni ikatlong araw. At tayo naman ay nagkaroon ng tamang response dito. Sinampalatayanan natin siya. Nagsisi tayo ng ating mga kasalanan. Yung ginawa na yon ng ating Panginoon Hesus ay napakagandang biyaya para sa ating lahat. Ulitin ko, babalikan ko po, yung Saudi Arabia, nagkaroon po ng, mahanga hati-hating aral. Merong salvation plus work. Ang kaligtasan po ay may distinction. Pag usapin ng kaligtasan, usapin ng salvation, si Kristo lamang. It's biblical. Okay? Pag usapin ng mabubuting gawa, ibig sabihin, ikaw ay ligtas na. Kaya ka gumagawa ng mabuti. That is the manifestation of, salvation na tinanggap mo sa pamamagitan ng grasya, the unmerited favor na meron mula sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon? Amen? Tuloy tayo? Dito sa Romans chapter 5, binanggit ang ating kapatid kanina, ito ang regalong hindi karapat-dapat sa atin, ngunit libre nating natanggap mula sa Diyos. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo makasalanan pa. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Paulit-ulit po itong nababanggit dito sa harapan. Pag meron pong maliliit na Bible study o cell group dyan sa pinagbuhatan, makikita natin, no? Paulit-ulit na binabanggit ng ating mga kamanggagawa yan, ng ating mga lingkod, na mga lingkod ng Panginoon. Praise God po sa kanilang buhay. Hindi po sila nagsasawa na ibahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Sa biyaya kayo nangaligtas. Okay? Sa pamamagitan lamang ng inyong pananampalataya. Sapat ang ginawa ni Kristo Jesus para tayo magkaroon ng tamang relasyon sa Diyos. Amen? Ito ang regalong hindi karapat-dapat sa atin. Wala kang karapatan, wala akong karapatan. Pero pinapaging dapat tayo dahil sa ating pananampalataya kay Kristo. Nung mga bata tayo, hindi pa natin alam to. Wala tayong idea dito. Ngayon nga, kanina, papunta ako dito. Diyan sa may bandang Palatiw to Santo Tomas. Okay? Nakita ko doon, pasensya na po, pero to, kailangan ko na i-declare to. Okay? Sino ang taga-pinagbuhatan dito? Laki po akong pinagbuhatan, doon ako pinanganak, sa Cambia. Sino po ang taga-pinagbuhatan? Taas ang kamay. Yan. Ano po meron sa pinagbuhatan tuwing January? Fiesta. Okay? Ang nature po dyan, ay merong pagoda. Nagbabasa-basaan. Okay? Tumatawag sila kay Baste. Okay? Paprangkahin po natin, transparent po tayo, black and white, no? Tayo po'y nakabase sa salita ng Diyos, hindi po tayo nakabase. Tandaan po natin mga kapatid, hindi po tayo nakabase sa ating emosyon. Okay? Nakabase po tayo sa aral ng katotohanan mula sa salita ng Diyos. Okay? Meron po bang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay na sukat natin kaligtas? According sa Acts chapter 4, verse 12, isang pangalan lamang, si Jesus, at wala nang iba. John chapter 14, verse 6, declaration, past tense, ginamit ng Panginoon Jesus. Ako ang daan. Ako ang katotohanan. Ako ang buhay. Walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Meron po bang sinabing marami kaming daan? Wala po. Ito ang nakakalungkot, no? Kaya kanina, nung time na tiningnan nyo, yung katabi nyo, patungkol dun sa nature na meron si Tito, ay alin? Tingnan nyo ulit yung katabi nyo, taga-pinagbuhatan. Ayan. Kailan po tayo maninindigan na ipangaral ang katotohanan? Hindi ko po sinusuri ang taga-pinagbuhatan. Lahat po tayo. Kailan po
tayo maninindigan na ituro ang aral ng katotohanan patungkol sa daan ng kaligtasan sa usapin ng kaligtasan. Si Jesus lamang at wala nang iba. Praise God sa buhay nito mga kapatid na to. Hindi po tsamba, sabi ko nga kanina. Kayo po ay binigyan ng napakahalagang regalo na tinanggap nyo naman at hindi nyo binaliwala iyon. Patungo kami ulit sa Palatis, hanggang dyan sa may Santo Tomas. Meron din po ako nakita doon. Mga Santo Niño, nakalagay doon tawag dito, yung sa inayos nila, binulaklakan nila, nilagyan nila ng bulaklak. Okay? So magkakaroon na naman ng prosesyon ng Santo Niño. Magkakaroon na naman ng prosesyon ang baste. So, itong sitwasyon mga kapatid, ligaw na ligaw ang tao pagdating sa usapin ng kaligtasan at tunay na relasyon sa ating Panginoon. Amen? Ligaw na ligaw sila. Tingnan niyo ulit yung katabi niyo. Kaya po kayo nandyan para ibahagi sa kanila ang mabuting balita ng kaligtasan. Amen? Kaya po kayo nakaupo dyan. Dahil ang design ng Panginoon, ang plano ng Panginoon sa inyo, ay maging kamanggagawa kayo ng Panginoon, hindi lamang nakaupong mananampalataya ng Panginoon. Amen? Kilos-kilos po mga kapatid. Alam niyo po ba kung bakit? Almost 20 years nasa Saudi Arabia ako. Nakikita ko po lantaran ang sitwasyon sa Middle East. Okay? Doon po sa building na tinitiran ko at yung gawain ng Panginoon doon, daan ng missile. Okay? Kasi yung Kamismo Shed, yung area na yon, ay ang isa sa pinakamalaking military base ng Saudi Arabia. At siya rin po ay border ng Yemen. Okay? Paulit-ulit na nagigera. Ano ibig ko sabihin dito mga kapatid? Kung paulit-ulit na nagigera, ito ba ay tsamba? No. Ito ay nasulat lahat. Ito ay magaganap lahat. Ano po ibig sabihin natin dito? The rumors of war. Okay? The rumors of war. Makakarinig kayo ng mga digmaan. At nagaganap na po yan. Ano ibig sabihin yan? Malapit na bumalik ang Panginoon Hesus. At kung malapit na bumalik ang Panginoon Hesus, ano po ang marapat nating gawin? Tuloy tayo mga kapatid. Sa Tito chapter 2, ito ang nagtuturo sa atin ng talikuran ang makabundong pamumuhay. Damdaming makalaman at mamuhay tayo sa daigdig na ito nang may pagpipigil sa sarili, matuwid at karapat-dapat sa Diyos. Involves the consecration of the present. Consecration, the action of making or declaring something typically as church, sacred, holy. Isa lang ang ibig sabihin nito mga kapatid. Pagtatalaga ng ating sarili sa kasalukuyang gawain, deny or reject the ungodliness and worldly lust. Mindset po to. Mindset in a proper balance, ibig sabihin the self-control. Okay? Kung babalikan natin ang ating talata, yung grasya daw ng Panginoon, tinuturuan tayo na alin? Mamuhay ng akma sa harapan ng Diyos. Isang makalangit na pamumuhay. Amen? Isang makalangit na pamumuhay. Ito ang nais ng Panginoon sa atin. Na after mo makakilala sa Panginoon, ay alin? Papasakop ka sa tinanggap mong Panginoon. Siya na ang mangunguna sa buhay natin. Hindi na yung ating decision making, hindi na kung sino ang magdi-decide para sa atin, kundi si Kristo Jesus na ang magdi-decide para sa atin. Amen? Pangahawakan. Ibig sabihin nito, pangahawakan natin yung grasya. Magpapasakop tayo. Upang sa gayon makalakad tayo ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Sa sitwasyon ngayon, kabila-kabila, no? Wala pong perfecto sa atin, totoo yun. Tama po tayo dyan sa usapin na yun. Pero, meron po tayong kakayahan na i-deny ang worldly na kaisipan. I-deny ang lust.
o ampitan ng laman. Paano natin ito gagawin? Kuya Mar, napakahirap yan. Walang perfecto. No? Pero yung grasya, according dito sa ating binasa, siya ang nagtuturo para talikuran natin ang makamundong bagay. Ibig sabihin nito ay nakabatay sa aral ng katotohanan ang ating pamumuhay. The Crete people ay merong mga masamang ugali, masamang nature. Okay? Itong mga taga-Kreta, masasama po ang kanilang ugali. Pero bagamat ganun ang kanilang ugali, ay hindi po sila pinalampas ng Panginoon. Nakarating sa kanila ang grasya ng Panginoon. At doon naman unti-unti na-establish ang gawain sa Crete. Alam niyo po ba kung gaano kalayo ang Crete sa Jerusalem? 2,700 kilometer. Ibig sabihin nito, mga kapatid, napakalayo po nito. Jerusalem to Crete, okay? Napakalayo nito. It's under Greece, itong Kreta. Pero ang napakaganda dito, hindi po pinalampas ng Panginoon na itong mga taga-Kreta ay maligtas. Kagaya niyo po, kagaya nating lahat. Hindi po siya kayo. So, ang nangyari dito, nagkakaroon ng transformation. Habang tumatagal, gradually, sila po ay binabago ng Panginoon araw-araw. Dati po, sino dito ang mahilig magsugal? Yan. Walang tataas na kamay. Okay? Dati po ay nandun lang kayo sa hunta. Ano ibig sabihin? Ang ibig sabihin po nito, huntahan ay nagkakaroon ng pulong-pulong at nagchichismisan. Tama? Andiyan sa pinagbuhatan sa kanto, alam na lang po yan. Ang dami pong huntahan dyan. Ngayon, pag nagkaroon ng huntahan yan, matik na yan, chismisan na yan. That is the nature of people. Okay? Pero dahil nga kayo hinaligtas, dahil tayong lahat ay nakakilala, nandyan po kayo ngayon sa upuan na yan. Gaano kalayo ang inyong tahanan sa lugar na to? Malayo? Pero ang tiningnan nyo po ay yung gagawin ng Panginoon after na kayo ay makarating dito at umupo sa upuan na yan. Yung blessing spiritually ay natamo natin mula pa kanina. No? Mula pa nung nagba-Bible study sa tahanan niyo. Amen? Napakaganda po na magpuri sa Panginoon. Napakasaya. Yan po yung isa sa na-neglect ng inyong lingkod na nasa harapan noong unang panahon. Nagpakalayo-layo ako sa Panginoon. Pero ang pinakamaganda dito ay ibabalik ka talaga ng Panginoon kung doon ka naka-align. Kung doon ang plano sa iyo ng Panginoon, ibabalik ka niya sa kanyang gawain. Kasi yun po yung plano niya para sa iyo. And you need to decide na sumunod sa Panginoon. At huwag mo nang palampasin ang pagkakataon. Dahil ibibigay ng Panginoon niya sa iba kung sakasakali. Amen? Self-control ay napakahalaga sa isang mananampalataya. Iwas tayo sa makamundong bagay. Okay? Kung merong payo na matatanda sa iglesia, na akala natin nakakasakit sa atin, ay ariin po nating alin. Ito ay isang pagmamahal mula sa kanila. Huwag po tayo magtatampo kung tayo napagsabihan ng ating matatanda sa iglesia o ng Lydians. Kung kayo napagsabihan, huwag po tayo magtatampo. Bakit po? Kasi po ito'y para sa inyo at sa kalwalhatian lamang ng Panginoon. It's all belong to the glory of God. Amen? Kayo po ba inaantok na? Abay magkape kayo. Okay, ulitin ko po. Dito sa chapter 2 verse 12, deny or reject the ungodliness and worldly lust. Yun po yung pinaka-nais nitong talata na. Amen? Tuloy po tayo. So 1 John chapter 5 verse 11, and the testimony is this, that God has given us eternal life, and this life is in His Son. Kanina binanggit ko yan, Lord. It's all about testimony, yung ating patotoo. Sa verse 12, it's involved
patungkol sa ating patotoo. Ano pa po? Mula kay Pablo, lingkod ng Diyos at apostol ni Kristo, sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos at upang palawakin ang kanilang kaalaman sa katotohanan tungkol sa pamumuhay ng Diyos. Napakaganda dito talata na to. Yung nature daw ng isang matanda sa iglesia or ng legions, okay, o mga namumuna sa gawain, ang kanilang pinaka-main objective ay alin? Patibayin sa pananampalataya ang mga hinirang ng Diyos. Sino po ang hinirang ng Diyos? Amen! Tayo! So, merong trabaho ang alin? Matatanda sa iglesia. Sila po ay dapat ini-encourage natin sila na lumago sa kanilang pananampalataya. Patibayin sila sa aral ng katotohanan. The sound doctrine, napakalaga po nito. Ilan na nga po ba ang umalis dito? May umalis na po ba? O paalis pa lang? Mga kapatid, babanggitin ko ulit kanina, hindi po tsamba na narito kayo kasi that is the design of God na marinig nyo ang katotohanan na kung kayo man ay mapagsabihan ng matanda sa iglesia, tanggapin po natin to na may pagpapakumbaba. Amen? Bakit po? Bakit po natin kailangan tanggapin? Kasi po, ito ay isang ugaling Kristiyano na lumalago sa aral ng katotohanan kay Kristo. Amen? Kung makapagsabihan kayo ng ating matatanda sa iglesia, napakapalad nyo kapatid. Sobra niya kayong mahal, sobra niya kayong inaalalayan na lumago kay Kristo. Amen? Tuloy tayo. Jesus didn't save you so you could stay trapped in the same sin. He rescued us to live a new life dependent on Him. Anong purpose mo? Don't let your old life keep you from fully living in the freedom Christ already give you. Okay? Puntos dito, huwag ka nang matrap sa isang sitwasyon na nagpapalayo sa iyo sa Panginoon. Huwag ka nang matrap sa isang kasalanan na kung saan ay ginamit ng kalaban para wasakin ang iyong patotoo, wasakin ang iyong buhay, wasakin ang iyong pamilya. Matrap ka lamang, kanino? Kay Kristo Jesus. Totally life-dependent on Christ alone. At ito ay sa tulong ng banal na Espiritu. Pasakop ka sa naninirahan sa iyo. Sino yun? The Holy Spirit Himself ay nasa iyo mula nang tinanggap mo si Kristo. Tsamba? Walang tsamba again. Ang nais lang ng Panginoon, magpasakop ka sa ating Panginoon. Amen? Ano pa po? Tuloy tayo. Sa Titus 2, verse 13, ito na po yung pinakamahalagang verse dito na laging nababanggit sa inyong harapan. Involved sa contemplation for the promised future. Habang iniintay natin ang pinagpalang araw na ating inaasahan, ito ang araw na mahayag ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Contemplation, the action of looking through fully at something for a long time, deep reflective thought. Pagmuni-muni sa mga pangako ng Diyos sa inaharap. This is the blessed hope, mga kapatid. Amen? PCBC ay totally stand firm pagdating sa usapin ng pangako ng Panginoon. Especially dito sa blessed hope. Amen? Sa muling pagbabalik ng ating Panginoon, merong sinabi sa Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 15. Hindi ako nagkakamali. Verse 50 hanggang pababa. Isang pangako, isang mystery na kung saan ay nagkaroon tayo ng pagkakataon na malaman ito. The rapture itself, babaguhin ang ating katawan, isang katawan na hindi nasisira, hindi nabubulok, okay? Wala nang pag-iyak, wala nang kasakitan. Hindi ka na kukonsulta kay Dr. Kwak-Kwak. Hindi ka na pupunta sa Mercury Drug para pumili ng gamot.
Lahat ng yan ay wala na. Pagbabalik ng ating Panginoon Hesus, ikaw at ako ay papalitan ng isang bagong katawan. Purihin ng Panginoon. Napakaganda po, di ba? Isang pangako ng Panginoon na sapat para sa lahat ng tumanggap kay Kristo. Ulitin ko, hindi tsamba yan. Pangako yan ng Diyos na natunghayan natin sa Kanyang mga salita. Amen? Habang hinihintay natin ang pinagpalang araw na ating nasa, ito ang araw na mahayagang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas. Habang hinihintay natin ang muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus, enjoy the life with Christ. Okay? Pagpapasakop sa ating Panginoon, lumalakad na alin? Na nakabatay sa pananampalataya kay Kristo lamang. Pinangahawakan ang salita ng Diyos. Amen? Dito po sa talata na to, ito pong talata na to ay very particular sa atin. Ito po ang pangako na sapat na inaasahan natin. Kanina binanggit ko yung patungkol sa gera. Okay? Ito malapit ng bombay ng Iran. Pupulbusin na sila. At pag pinulbus ang Iran, titirahin ang Israel ng kalaban. Yung lahat na nasasakupan nila, titirahin ng Israel. Yung Saudi Arabia, ayaw niya ipaggamit yung airspace niya. Pero kunyari lang yun. Tie-up ng US ang Saudi Arabia. Ipapagamit at pagpapagamit niya kasi may base ng militar ng US sa Saudi Arabia. Maraming base doon. So hindi pwedeng hindi nila ipagamit ang kanilang airspace. Ipapagamit at ipapagamit nila yan. Ang puntis dito mga kapatid, malapit na malapit na. So kung malapit na, we need to join together. Okay? Ito na yung salitang sekular na kung saan ay maghawak kamay tayo na alin? Na maglilingkod sa Panginoon. Huwag mo nang sayangin yung araw, huwag mo nang sayangin yung edad mo na habang tumatanda ka ay hindi ka pa tuluyang lubos at lubos na naglilingkod sa Panginoon. Ibigay mo na ang buhay mo kay Kristo. Ibigay mo na. Ako po ay nag-exit na. Malaki po ang offer sa akin, okay? Pero, the titles and the ranks, maganda yan, magagamit natin yan. Pero ang nakikita ko po dito, kailangan kasama na po ako ng aking pamilya sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kung loloobin ng Panginoon, darating ang araw, and I do pray, at sasamahan niyo ako sa panalangin na to, na pagdating ng araw ay magkaroon din ng gawain sa Antipolo. Hindi na po Nuestra Señora. Okay? Kundi gawain ng Panginoon na kung saan si Kristo ang itinataas. Si Kristo ang idinideclare na tagapagligtas. Amen? Someday, praying for that. Kung ang biyanan ko ay narito na, ano ibig sabihin ito? Blessing po yan. Answered prayer po yan. Yung katabi nyo po ay nandyan sa gilid nyo. Yung katabi nyo, dati wala yan. Answered prayer po lahat yan. Blessing po yan ng Panginoon. Yan ang purpose natin. Ibahagi ang mabuting balita sa kanila at ipagpe-pray natin sila. Amen? Tuloy tayo mga kapatid. Sa makatuwid, pag-aalala sa panahong lumipas ng tayo mga ligtas, okay? Positionally, we are dead. Ngayon, positionally, we are alive through Christ sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo. Pagtatalaga ng ating sarili sa kasalukuyang gawain, pagmumuni sa mga pangako ng Diyos sa hinaharap. Itong 3 puntos na to na aking nabanggit sa araw na to, ay naway magbigay ng diin po sa inyong mga puso at isipan upang magamit nyo sa pang-araw-araw nyo na buhay. Ako'y magtatapos sa isang talata. Ang sabi rito sa Hebrews chapter 12 verse 2, that is one of our favorite verse, na masdan natin si Jesus na gumawa at sumakdal ng ating pananampalataya, na siya dahil sa kagalakang inilagay sa harapan niya ay nagtiis
ng krus, naniwalang bahalang kahiyan at umupo sa kanan ng luklukan ng Diyos. Noong unang panahon, okay, mula pa noon, si Kristo na ang dinideclare ng Bible. Hanggang sa panahon natin ngayon at hanggang sa darating na panahon, si Kristo lamang ang ating dapat i-declare. Kaya nga po, kung kayo ay nakakaranas na matinding pagsubok sa buhay na to, kayo ay Kristiyano na ngayon, kayo'y mananampalataya ni Kristo. Kung babalikan mo yung verse 1 dito, kalimutan mo na lahat ng kasalanan mo. Kalimutan mo na lahat na nakapagtisod sa'yo. Kalimutan mo na lahat ang temptation na pumaksak para sa'yo, na tumira sa spiritual life mo. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Purihin ang Panginoon, tayo po ay tayo manalangin. Minsan pa, O Lord God, ay pinupuri ka po namin. Ikaw po ang patuloy na kumilos sa bawat buhay ng tao na narito. Bawat kapatid ko sa pananampalataya na narito, Panginoon, ay tunay na alalayan mo sila na lumago sa pagkakilala sa iyo, na manangan sa iyong aral na katotohanan. Ikaw po, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, Panginoon, ay kumilos sa bawat isa na sa tuwi-tuwi na ang kapuspusan mo lamang, Panginoon, ang siyang aming maranasan. Purihin ka po at akilain ka. In the mighty name of Jesus, amen and amen.